Weather update po tayo ngayong unang araw ng Agosto. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga po at welcome sa Balitang Hali. Ngayong araw, inaasahan nga natin na patuloy pa rin yung epekto ng habagat o southwest monsoon sa Luzon at Visayas. Kaya nakikita natin na for today, maulap, nakapapawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang inaasahan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Benguet at Zambales. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng bansa, mas magandang panahon kung saan may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. And then, by the weekend, inaasahan nga natin mas kokoonte yung areas affected by southwest monsoon, mababawasan din yung mga paulan. And then by tomorrow, possible na yung naapektuhang lugar na lang ng southwest monsoon ay bandang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, at Benguet. Hindi na po kasali yung ibang areas sa Central Luzon, and then by Sunday, possible bandang mostly western section na lang ng northern Luzon yung affected. And then the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga thunderstorms. Okay, ilan bagyo pa ho bang inaasahan nating papasok sa Philippine Area of Responsibility para sa buwan ng Agosto? Apo, ngayong August ay posibleng 2 o 3 bagyo ang pumasok or mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, pero yung LPA po ba, baka meron tayong namomonitor sa mga sandaling ito? Apo, actually, Ma'am Connie, meron nga po tayong namomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours at since malapit ito sa boundary ng ating PAR, hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad na ito ay papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman ay wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Okay. Pero yung sinasabi ho, syempre na habagat, alam nyo na, kahit na hindi ho bagyo, maulan at malakas din ho ang hangin. Hanggang kailan ho ba natin ito mararanasan? Opo, usually nararanasan natin ang habagat or nagto-terminate ng habagat around October, pero there are also times na nagto-terminate din around September. Kahit ganun pa man, kahit September, October ang termination ng habagat, possible pa rin naman magkaroon ng monsoon break during the rainy season. Okay. Normal lang ho ba yun, ma'am, na parang may mga bugso na malalakas, ano? Parang malaipo-ipo nga sa ibang mga lugar pa, no? Yung mga nararanasan. Is it also part nito pong habagat? Opo, so usually yung mga possible, yung mga malalakas na hangin, mas ramdam yan sa western section ng bansa dahil sa habagat. Pero kapag meron ding napo-form na mga thunderstorms, may mga malalakas na hangin din itong kaakibat. So possible siguro possible na may nabubuong thunderstorm sa area po nila. Sa mga inyo pong pag-aaral ba, may epekto na ngayon dun sa mga nakikita ho natin pag-uulan sa ating bansa, ano? Lalo na ho, tumatagal, mas dumadami yung rainfall. Ito pong sinasabing climate change naman. Opo, actually kung about sa climate change, ang nakikita nating epekto sa atin is possible na mas kumonte yung dami ng bagyo na pumapasok sa ating PAR or nabubuo sa PAR, pero nagkakaroon ng mga tsansa na ito ay posibleng bahagyang mas malakas. Okay, at syempre marami na rin excited next month naman, hindi ba parang per month? So asahan pa rin ho ba natin na magiging maulan pa rin ito pong mga susunod na papunta naman ho sa ating last quarter ng taon? Papunta nga po sa September, inaasahan nga natin isa sa dami ng bagyo is 2 to 4, and then dahil rainy season pa rin ng September, possible pa nga rin na maging maulan at yung possible pa rin naman na there are times na hindi naman tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, possible pa rin yung monsoon break. Kaya tayo ay patuloy pa rin na maki-update at mga ilalabas ng mga advisory ng Pag-asa. Okay, marami pong salamat, ma'am, sa inyo pong gabay. Muli, sa amin po ngayong weekend naman na darating. Thank you. You're welcome po. Salamat din. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.